Noong March 23, 2021 si Dr. Deo Florence Onda ang kauna-unahang Filipino na nakaabot sa Emden Deep. Isa siyang exploration para mas mapag-aralan ang mga hayop na hindi pa natutuklasan sa karagatan ng Pilipinas. Ang Emden Deep ay makikita sa kahabaan ng Philippine Threads, at may lalim ng 34,000 feet. Kinikilala ito bilang pangatlo sa pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa paglalakbay ni Dr. Deo Onda maraming nilalang ang kanilang natuklasan. Kaya sa video na to pag-uusapan natin kung ano ang mga hayop na makikita sa deep sea ng Pilipinas. Bago natin sila tuklasin siguraduhin mo muna na nakapag-subscribe ka na sa Top 10 Gonzales TV. Ako nga pala ang inyong tagapag-salaysay kaya tara, umpisahan na natin. Sa lalim na 560 feet huwag kang magtaka kung may nakikita kang Christmas lights. Ito ang mga bloody belly comb jellyfish. Mabilis mo silang makikita dahil sa kanilang kulay pulang balat na napapaligiran ng mga kumukuti-kutitap na tentacles. Mukha silang mga spaceship ng mga alien. Ang dikiya nato ay carnivore at paborito nilang kainin ang anumang hayop na may malambot na katawan. Hindi tulad ng maraming dikiya na tudaw bigay sa paglangoy ang mga comb jellyfish ay mayroong maliliit na buhok na tinatawag na cilia. Ito ang ginagamit nila upang makalangoy. Umiilaw ang mga katawan ng comb jellyfish dahil sa reflection ng white light o ilaw sa kanilang silya na nagproproduce naman ng iba't ibang kulay. Dahil dyan isa ito sa pinakamagandang hayop na makikita mo sa deep sea. For now, mag-enjoy ka na sa kanilang ganda dahil habang palalim tayo ng palalim sa countdown. Mas nakakatakot na ang mga hayop. Sa lalim na 1,500 feet, bubungad sa iyo ang kakaibang isda nato. Sila ang mga armored sea robin. Nagulat ako na malaman ko na ang isda na ganito kapangit ay kinakain pala dito sa Pilipinas. Personally hindi pa ako nakakita nito at sa totoo lang interesado ako sa lasa ng isdang ito. Kaya paki-comment na lang kung ano ang tawag nito sa inyong lugar at ano ang lasa nito. Sa probensya ang tawag nito ay linya pinya at nabibinta sa halagang 200 pesos kada kilo. Maskin sa ibang bansa katulad sa Taiwan at China kilala ito bilang exotic foods. Mabilis mo sila makikilala dahil sa kanilang armor o matigas na kaliskis na ginagamit nilang self-defense sa mga frigators. Gaya ng mga hito meron silang mga bigete at matalas na nguso na ginagamit nila upang makahanap ng prey gaya ng maliliit na isda. Kung medyo nawiwerduhan ka sa isdang ito lipat na tayo sa susunod sa listahan. Sa lalim na 3,300 feet makikita ang pink see-through fantasia. Tanging sa rehiyon ng Dulo Archipelago at Celebes Sea pa lamang namamataan. Bagong discovery pa lang ang mga fantasia at wala pa masyadong napapag-aralan sa nilalang na ito. Tunay nga na nababalot ng misteryo ang kalaliman ng dagat at marami pang pagtuklas ang naghihintay sa atin. Malay mo nasa pink see-through fantasia pala ang sagot laban sa cancer, o di kaya much better bakuna laban sa tigyawat. Ang susunod sa ating listahan ay ang vampire squid. Tinawag silang vampire dahil kahawig ng kapa ni Dracula ang kanilang mga galame. Isa ito sa tinatawag na ancient animals at tinuturing na ninuno ng mga pusit at pugita. Makikita sila sa lalim na 3,900 feet sa ganitong lalim ito na ang binyansagang oxygen minimum zone. Ibig sabihin napakanipis lang ng oxygen sa tubig at kakaunti lang ang kayang mamuhay sa ganitong lugar. Wala silang natural frigators dahil wala namang malalaking isda na kayang mamuhay sa ganito kalalim na dagat. Dahil dyan nag-evolve sila bilang mabagal na hayop at kitang-kita naman sa video kung gaano sila kabagal lumangoy. Sa tuwing naaalarma tinatago nila ang kanilang ulo sa paligid ng kanilang mga galame. Ang behavior nato ay ginagawa lang nila sa tuwing may panganib gaya ng mas malalaking isda o di kaya pag may scientist na nangungulit sa kanila. Ang susunod na hayop sa ating listahan ay makikita naman sa lalim na 5,000 feet. Ito ang mga lanternfish. Ayon sa mga research ito ang pinakamaraming isda o most abundant fish in deep sea. Kahit sila ang pinakamarami kakaunti lang ang alam natin sa kanila. Tinawag silang lantern dahil sa kaya nilang pailawin ang kanilang katawan na parang lampara sa madilim na dagat.
Kailangan nila ang ikaw nato para akitin ang maliliit na hayop gaya ng copepods, arrowworms, at tiny crustaceans, na siya namang paboritong kainin ng mga lanternfish. Ang tawag sa ilaw nato ay bioluminescence. Ang katawan nila ay pinaliligiran ng mga bakterya na kayang mag-produce ng ilaw. Ang pagkakaroon nitong katangian ay importante kung gusto mo makasurvive sa nakakatakot na lugar gaya na lang ng deep sea. Nasa kalahati na tayo ng listahan, sana marami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo ba kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko, pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre naman ang subscription eh. Ngayon pupunta naman tayo sa lalim na 7,000 feet. Sa lalim nato dito na tayo makakakita ng mga nilalang na di mo aakalaing namumuhay. Isa na dyan ang hairy anglerfish. Ito ang isda na kailanman hindi mananalo sa beauty contest. Mayroong 200 species ang anglerfish sa buong mundo at lahat sila magkakamuka. Lahat ng anglerfish ay may maliit na pamingwit ginagamit nila para makaakit ng pagkain. Sa video makikita mo kung paano niya gamitin ang pamingwit para akitin ang hipon. Sa video namang ito ginagamit niya ang paris ng leggings para makatawag ng atensyon. Pero hubs ang kakaiba sa hairy anglerfish ay ang kanilang pamingwit na umiilaw. Sobrang dilim kasi sa lalim na 7,000 feet at kailangan nila ng umiilaw na pamingwit para makaakit ng pagkain. Ang pinakamagandang purpose nilang ilaw ay para masilayan ang kanilang magandang muka. Kung sisisid tayo ng mas malalim dito na mamamataan ang kakaibang hayop gaya ng yeti crab. Makikita sila sa sahig ng karagatan na may lalim na 7,200 feet. Madalas silang makikitang nagkukumpulan malapit sa hydrothermal vent. Yung nakikita mong naglalabas ng maitim na usok, yan ang hydrothermal vent. Ang bawat vent ay naglalabas ng bakterya na paborito namang pagkain ng mga yeti crab. Ginagamit naman nila ang kanilang mabalbong buhok o setae para mangulikta ng bakterya. Sobrang kakaiba ang alimainggong ito dahil natatagalan nilang mamuhay na malapit sa hydrothermal vent. Ibig sabihin natatagal nila ang lugar na may init na 400 degrees Celsius. Kung nabubuhay sila sa ganito kainit na dagat, paano kung pwede kaya sila lutuin sa kalan at kawali? Sa lalim na 10,000 feet, dito na magsisimulang mag-out of this world ang mga hayop. Ito na kasi ang tinatawag na abyssal zone. Ang larawan na makikita mo sa video aakalain mong isa yang alien. Sila ang mga tinatawag na big fin squid. Meron itong galami na kayang humaba ng 23 feet. Gaya ng mga ibang pusit, ginagamit nila ito upang makahuli ng makakain. Tinawag silang big fin dahil sa laki ng kanilang palikpik na makikita sa kanilang ulo. Ginagamit nila ito upang makapag-navigate. Sa lalim na 16,000 feet, ito na ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sobrang kakaunti na lang ang hayop na makikita sa ganitong kalalim at kadilim na tubig. Ayon sa mga sayantipiko, mas marami pa tayong alam tungkol sa buwan kisa sa ilalim ng ating karagatan. 5% pa lang kasi ng sahig ng karagatan ang naabot ng mga tao. Kaya dyan nagsisimulang tumakbo ang mga imahinasyon ng mga curious na tao. Maraming nagsasabi na may mga undiscovered creatures ang gumagala sa dagat. Gaya na lang ng sa Marianas Trench. Pero kung doon lang tayo babase sa katotohanan, makikita mo na ang ilang hayop na makikita sa 16,000 feet ay harmless o di mapanganib. Isa na dyan ang Pacific Viper fish. Sa kanilang matulis na ngipin at hunting skills, isa ito sa pinakamabangis na predator sa deep sea. Sa sobrang haba ng kanilang ngipin, hindi na nila ito kayang itago sa loob ng kanilang bibig. Mukha silang nakakakilabot pero humahaba lang ito ng isang talampakan at walang panganib na dala sa mga tao. Tuwing umaga, makikita sila sa lalim na 16,000 feet. Sa gabi, kung kailan oras na para kumain, pupunta sila sa mas mababaw para makahuli ng paborito nilang kainin gaya ng lanternfish. Kagaya ng maraming isda sa deep sea, ang mga viper fish ay kayang lumikha ng naturang ilaw sa kanilang katawan. Ngayon umabot na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. At dito na tayo ngayon sa Hadal Zone.
May lalim ito na 19,000 feet. Dito na rin natin makikita ang susunod na nilalang. Sila ang mga fangtooth fish. Isa lang sila sa kakaunting hayop na makikita sa ganito kalalim na parte ng dagat. O nag-e-expect ka ng halimaw. Mukha ang mga fangtooth fish na ang close sisting sa hinahanap mo. There you have it guys. Natapos na natin ang listahan. Madalas tayong kinikilabutan pag pinag-uusapan ng deep sea. Siguro kaya tayo natatakot ay dala na rin ang ating limitadong kaalaman tungkol sa kailaliman ng ating karagatan. Ano sa tingin mo? Alin sa kanila ang pinaka nakakamangha? O di kaya, pinaka nakakatakot? Let me know in a comment section. At promise magre-reply agad ako. Salamat sa inyong panunood. And see you guys in my next video.